Nasunog ang mahigit 40 bahay sa Zamboanga City. Isa ang sugatan. Inilikas naman ang nasa 50 pamilyang apektado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Huli sa akto ng mga otoridad sa Iloilo City ang isang babaeng nagkakabit ng braces sa murang halaga pero di pala lisensyadong dentista. Ayon sa pulisya, natuto lang sa online dental tutorials ang suspect. May report si John Consulta. Nagsasagawa ng dental procedure ang babaeng yan sa Iloilo City nang biglang salakayin ng mga taga-Regional Anti-Cybercrime Unit. Nawala ang ngiti ng babaeng nagpapanggap lang pala na dentista. May karapatan ka na pumili ng sarili mong abogado? Walang klinik at nag-ooperate lang sa sariling bahay ang 22 taong gulang na suspect. Ang alok niya online, teeth whitening, pagpapapustiso at 3,000 pesos na halaga ng pagpapakabit ng braces. Pero lahat din yan, ayon sa mga otoridad, sa online niya lang din natutuhan. Yung pamangkot namon kung diin siya kabalo magkabit sa mga brace. Siling niya na kita niya lang sa iban o kung in-search niya lang siguro sa YouTube. Walang pahayag sa media ang suspect pero ayon sa pulisya, umamin sa kanila ang suspect na alam niyang illegal ang kanyang ginagawa. Nakakulong na siya at nakaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Babala ng Philippine Dental Association, peligroso ang pagtangkilik sa mga hindi lehitimong dentista. Kahit nga araw mga lisensyadong dentista, kailangan kumuha ng orthodontic certification para makapaglagay ng braces. Hindi tungod kay barato, effective kag safe, no? Hindi na siya accessory ang braces. Pwede maka-cause nga maghululag tanan mga ngipon and worst case scenario, pwede mataktak ang ngipon. John Consulta, GMA News. 3 ang sugatan sa banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Pontevedra, Capiz. Patawid ng kalsada ang motorsiklo ng masalpok ng tricycle. Sugatan ng rider at 2 pasahero ng tricycle. Hawak na ng pulisya ang driver. Sa Lanao del Norte, dead on arrival sa ospital ng isang rider matapos mabangga ng kotse. Sugatan ng isa pang rider na senior citizen na nadamay lang. Ayon sa pulisya, nakatulog ang driver ng kotse. Inaalam pa kung idedemanda siya ng kaanak ng mga biktima. Arestado sa Navotas ang isang lalaking nagkakatay ng aso. Ilang beses na huli kamang lalaki na isinako at pinagpapalo ang mga nabipitag na aso. Inireklamo ng theft at paglabag sa Animal Welfare Act ng lalaki na may nauna na rin kaso ng pagkatay ng aso. Iniimbestigahan din kung sangkot ang lalaki sa dog meat trade. Ayon sa pulisya, dinadala sa Tondo at Binondo sa Maynila ang mga kinatay na aso at ibinebenta umano. Hindi na nagpaunlak ng interview ang suspect. Bistado ang iligal na session sa barangay ng Kagawad at Tanod sa Tayug, Pangasinan. Naaktuhan sila ng pulisya na nagsashabu sa Barangay Health Center. Ayon sa pulisya, isinumbong sila ng isang concerned citizen. Kumpiskado ang droga at mga drug paraphernalia. Sinampahan na ng reklamo ang 2 na nagpositibo sa drug test. Sinusubukan pa namin silang makunan ng pahayag. Asahan pa rin ng maulang weekend dahil sa habagat ayon sa Pag-asa. Ang idinulot itong baha at pagguho na nanatiling hamon sa pagbangon ng mga naulan ng lugar. May report si Jamie Santos. May mga baha pa rin sa Bacolor, Pampanga. Sa lugar na ito, August 9 pa lang mataas na ang tubig. Hanggang leeg pa nga sa ilang lugar. Sobrang taas po, sobrang lalim po ng tubig ngayon compare last year. Animoy nasa ilog ang mga residente. Ang iba sakay na ng palanggana. At may tuluyan na ngang namangka. Malalim na naman dito. Sa lala ng baha, pinasok ng tubig ang mga bahay. Sa loob, ayun, nagsitomba na. Ang dami na nagsitomba. Sa Kalumpit, Bulacan, may bangka na rin ang mga residente para suungin ang mataas na tubig. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan at high tide, umabot din hanggang dibdibang baha. Sa Kalintaan, Occidental Mindoro, stranded ang ilang sasakyan. May nabuwal ring puno at humambalang sa tulay. Umapaw naman ang ilog sa Barangay Poblasyon.
Sa Sariaya, Quezon, patay na nang makita sa Bantalan River ang isang lalaking 3 araw nang hinahanap matapos mahulog sa ilog. Halos zero visibility naman sa El Sumulong Memorial Circle sa Antipolo. Landslide at rockslide ang iniwang pinsala ng masamang panahon sa ilang kalsada sa Atok, Benguet. Pinabagal nito ang daloy ng trapiko. Patuloy naman ang mga clearing operation, kaya nadaraanan na ang bahagi ng Abat-Mancayan Cervantes National Road. Pati ang Ambyong Tawang Road sa La Trinidad. Nagbukas na rin ang ilang tindahan ng gulay na nalugi dahil sa landslide. Perwisyo pa rin sa mga motorista at residente ang malakas na ulan at baha sa Valenzuela. Sobrang delikado po lalo na pagka hindi siya nakikita. Kasi may chance po na ma-semplang yung mga rider. Tiis lang kasi dito kami naghanap buhay. Nababa na kasi yung lugar namin. Tapos mataas na yung kalsada, kaya ang tungo ng tubig doon sa amin. Wala pong magagawa, talagang tiis na lang. Sa Quezon City hanggang dibdib din ang baha sa ilang lugar. Sa barangay Santo Domingo, kinarga sa likod ng 14 anyos na binatilyong ito ang pinsan niyang 12 anyos. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis sa mga drainage para humupa ang baha. Madaling bumababa yung tubig kapag natanggalan na namin ng mga basura. Jamie Santos, GMA News. Bukod sa Pilipinas, pinerwisyo rin ng matinding ulan at baha ang probinsya ng Chiba sa Japan. 8 ang nasawi at libo-libo ang stranded dahil sa paralisadong transportasyon. Yan ang World News si Tina Panganiban Perez. Hindi galing sa nasirang tubo ang malinis na tubig na umago sa hagdan at escalator ng mall na ito sa Chiba Prefecture, Japan. Bahayan, dulot ng walang humpay na ulan kagabi. Maging ang pasugalang ito ng slot machine game na pachinko, pinasok ng tubig. Paralisado ang transportasyon. Ragasa ang tubig baha sa maraming kalsada. Hindi rin makabiyahe ang mga tren sa lakas ng ulan. Maraming commuter ang stranded sa mga train station para magpatila ng ulan. Huminto rin ang biyahe ng tren at bus sa Narita Airport na pangunahing international airport ng Japan. Ayon sa tagapagsalita ng paliparan, nasa 7,000 pasahero ang stranded. Marami sa kanila kanya-kanyang latag at hanap ng pwestong matutulugan. Hanggang ngayong araw, lubog sa baha ang maraming bahay at mga sasakyan sa Chiba. Hindi bababa sa 8 ang naiulat na nasawi. Binaha ang isang power substation, kaya mahigit 20,000 tirahan ang nawala ng kuryente. Sabi ng Japan Meteorological Agency, bagong record high ang aabot sa 367 millimeters ng ulang bumuhos sa Chiba Prefecture sa nakalipas na 24 oras, lagpas sa 309 millimeters na naitala noong October 2013. Ang pag-uulang ito ay dahil sa pagsasanib ng may init at mamasamasang hangin at ng malamig na hangin sa atmosphere. Tina Panganiban Perez, GMA News. Hollywood singer-actress Selena Gomez, kanyang ina at isa pang business partner, nahaharap sa reklamong fraud. Inihabla sila ng mga nag-invest sa kanilang mental health startup na Wondermind. Anila nagpabaya si Gomez sa responsibilidad na itaguyod ang kumpanya. Bigurin umano siyang gumawa ng mobile app at itinago sa loob ng 3 taon na hindi pala sila kumikita. Wala pang sagot ang kampo ni Gomez. Bahay ni Kuya muling magbubukas para sa Pinoy Big Brother Collab Edition 3.0. Pahinga muna sa celebrities as housemates dahil ang hinahanap ngayon ni Kuya, regular housemates na edad 18 to 35. I-scan lang ang QR code o pumunta sa PBB Collab website para mag-audition. Black Eyed Peas member at Grammy-winning film artist Apple Diap, proud Pinoy pa rin sa kabila ng nangyayari sa bansa. Involved ngayon si Apo sa environmental at agricultural programs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong araw, pumirma ng kontrata si Apo sa GMA Music para sa distribution deal ng kanyang 3-track EP kung saan kakolab niya ang ilang bigating Pinoy artists. Beyond music and performing around the world, I always have
our country, our beloved country in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home. Athena Imperial, GMA News. Typewriter, analog watches, pati kamerang de-film. Uso sila noon at ngayon, may iilan pa ring binubuhay ang mga ito o kaya'y ikinabubuhay nila. Kilalanin sila sa ating special report. Let's go fast forward. May isang sulok ng Quiapo, Maynila na dinig ang takatak ng pagtipa. Hindi ng computer, kundi ng mas nauna pang teknolohiya. Typewriter o makinilya. Para sa mga makinilyang kailangang serbisyuhan, nariyan ang pwesto ni Gerald sa Quiapo. After kong graduate ng high school, ito lang yung naging trabaho ko talaga. Saka malaking tulong sa pamilya ko. Para kay Gerald, suntok sa buwan ang 3 dekadang pagiging typewriter repairman. Nagbukas ako ng 2009, mahina na eh. Talagang marami na nagsara mga tindahan dyan sa labas. Walang ibang alam na trabaho, nilakasan ko na lang yung loob ko. May mangilan-ngilan pa namang nagpapagawa. Mga kolektor, mga naghahanap ng pyesa, o mga estudyanteng nire-require ng typewritten document. Sa araw-araw na naghihintay ng customer ni Gerald, hindi niya alintana ang pagtakbo ng oras. Ang pamilya Santos naman, gahol daw sa oras. May mga customer pa nga sila abroad. Parang kulang yung oras. Uy, gabi na naman, di ko pa tapos itong isa. Nag-aabol kami ng oras pag nag-ayos kami, lalo na pag minamadali kami ng customer. Sila naman, angka ng mga relohero. Taga-kumpuni ng relo at orasan. Pamana ito ng kanilang lolo na anilay isa sa mga unang tinuruan sa Pilipinas ng mga watchmaker mula sa Switzerland. Maliliit pa lang kami, tinitrain na talaga kami. Kami magpipinsan, magkakapatid, tinuturuan. 2002 nang magbukas sila ng sariling repair shop. At kahit uso ang mga digital watch, marami pa rin nagpapaayos sa kanila ng mga tradisyonal na relo. Ang labanan sa profesyong ito, precision. Dapat matyaga, metikuloso, maingat, lalo't napakaliit ng mga pyesa. Bawat maling galaw, kakain ng oras. Bawal ding magkamali sa analog passion ni Nico Villegas. Ang film. Think before you click naman na shooting. So parang bago sila pumitik, bago sila mag-shoot, pinag-iisipan talaga nila. Kasi parang 36 shots lang to. Tapos yung magic nga na hihintayin nila kung may nabuo ba. Ang bawat rolyo, pinoproseso sa darkroom at dinaraan sa chemical processing para mapalabas sa negative ang kinunang imahen. Halos lahat ng parokyano sa film lab na itinayo ng mga kapwa enthusiast ni Nico, mga Gen Z na nagpo-post ng film nostalgia sa social media. Si Mackenzie, madalas magpa-develop sa kanila ng kanyang mga snap ng biyahe o kahit anong ganap. Mas may purpose yung pag-shoot mo compared sa, I'll just take so many, tas i-delete ko na lang, I'll pick the best one. In film, I feel like every shot is the best shot eh. Typewriter, analog watch, film. Marahil napaisip kayo, bakit pa ba sila nandito? Pero hindi lahat todo buo sa buhay digital. Film photography remains one of the art that remains very authentic. Nothing beats something that's tangible, yung nahawakan natin. Pambihira na lang ngayon ang analog at mga suki nito. Pero hindi sila dying breed hanggat meron pa rin sa kanila'y nananalig. Sa tingin ko naman, tatagal pa yan. Kasi kagaya ngayon, yung maraming kabataan yung nahihilig yan. Curious sila paano gamitin. Kahit bata pa, kolektor na eh. Tutuloy-tuloy yan kasi matibay eh. Hindi yung basta-basta nasisira eh. Pamana sa kanya, pinagawa pa rito. Kung ano yung pag-iingat ng dating may-ari, mas lalo namin iingatan.